Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo upang magpasalamat sa buhay, kalusugan at sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Hinihingi namin ang iyong gabay at karunungan para sa aming mga pinuno at kapwa Pilipino. Naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang gampanan ang aming mga sinumpaang tungkulin at ang paglingkuran ang aming mga mamamayan ng lungsod ng Maynila ng may katapatan at malasakit sa bayan. Pagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagunlad. Gabayan mo po ang aming mga gawain ngayong linggo upang maging kapaki-pakinabang kami sa aming kapwa at sa lipunan. Lahat ng ito ay aming itinadalangin sa matamis na pangalan ng buong may kapal. Amen. Ang mahal na punong lungsod ng Maynila, ang kagalang-galang Mayor Isko Moreno Dumago. Thank you, Director Jed. Palakpakan natin si Director Jed at sa ng kanyang mga kasamahan sa city budget. Ito daw po yung sinabi niya na pinipilit nating sinupin at maging mainam sa paggasta, paglaan at paggasta ng anumang ipinagkatiwala sa ating ng ating mga taxpayers. So sa inyong lahat ngayong umaga, Happy Monday. Good morning. Good morning. Makulimlim. Buti naman. Sana nga matapos na itong summer dahil maraming nagkakasakit. Base sa mga report sa atin ng Manila Health Department, lalo na yung aking mga minamahal na lolo't lola, yung mga senior citizen natin. At bago magkagulan, at bago umulan, ngayong umagang ito ay nais ko lamang batiin ang lahat ng nasa 7 ospital at mga health center at member ng BHW, BNS at ng Manila Health Department. Mukhang balita ko sasaya kayo in the coming weeks. Baka naman. Baka naman. Because I don't know if you heard that your City Health Board already approved the release. Sabi nga ni Tom Jones ba o Engelbert? Please release me. I'm happy to excited ako sa inyo itong darating na mga araw at bago maging araw ng Maynila. No? And tinitilig na naman si Grace Padilla. And masaya ako para sa inyo. But gusto ko lang naman na ipagpapuri. Alam nyo, lagi tayo nagpa-flag ceremony. Pero natutuwa ako kasi si General Santiago, wala pang miss sa flag ceremony. Palakpakan naman natin ang ating District Director, General Santiago. Lagi siyang sumasama sa atin at sa po ng kanyang mga kapulisyan o Manila Police District. Sa ating mga konsehal na nandito, at sa ating Vice Mayor, mga department head, at bago ko magpatuloy, nais ko muna kayong batiin kasi ngayong linggong ito ay ipagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Marami sa inyo lumaya sa kanyang mga boyfriend at girlfriend. Pero nakasal naman sa kanilang mga naging asawa. But kidding aside, I'd like to remind all of us, including me and Jess. Alala na naman. Layang-laya ka na ba? Gusto mo bang makalawit na? Marami ako ipakikilala, 21 yung available dyan mamaya. But araw ng kalayaan, you know, every year we celebrate it. Maybe dahil lagi na lang natin sineselebrate kung minsan ikinikipit balikat na lang natin
ang salitang kalayaan. Alam po ninyo, bilang inyong ama ng Luzon, at ito'y salita ring inaalay ko lalo na sa kabataan ngayon, na ang malayang Pilipinas, malayang bansa, ay may kaakibat na responsibilidad. Isa sa nagbigay ng tinatamasan nating kalayaan ngayon ay nasa Potrico. Ayan. Si Andres Bonifacio. Isa sa maraming mga bayani na nagbuwis ng buhay upang makamit at makamtan natin maranasan natin ang isang malayang bansa. Maraming nagbuwis, maraming nagpakasakit, naghirap upang tayo magiging malaya sa araw-araw na pamumuhay natin. Ngunit, bakalaan, nakakaligtaan ninyo na ang kalayaang ibinigay sa atin ng ating mga bayani ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya bilang mamamayan, tayo bilang kawani ng pamahalaan, ay patuloy natin susundin ang mga alituntunin na ipinatutupad ng mga batas. At patuloy natin papahalagahan, bibigyan ng importansya yung kalayaang ating tinatamasa. Yung kaakibat na responsibilidad ay patuloy tayong magmatsyag at huwag tayong makikibahagi sa mga kaguluhan. Ay, nawa, no? Itong nangyayari sa ating bansa, yung ating mga leader sa national government, sana minsan isang umaga mag-almusal sila pare-pareho at tumuko sa isang hapagkainan na nag-uusap kung saan sila pwede magkitang interseksyon. Hindi pwede dalawang kalye magkatapat at parehong umaandar. Walang tutunguhan ang ating bansa. One way or another, we may agree and disagree to one another. We may believe to one another. But there must be a common ground. And in this case, the common ground is the Filipino people. Why? Because we, Manileños, tayo mga taga-Manila, umaasa rin sa mga gagawin nila sa national government. And I hope by this time, and we pray, help me pray, to give them wisdom, to set aside their, alam mo, siyempre minsan, alam mo yung mag-jowa, yung magkarelasyon, kahit mag-asawa, hindi naman perfecto ang pagsasama. May pagtatalo, pagkukulang sa isa't isa, ngunit at the end of the day, may commonality. And I hope by this time, sana makita nila na mas mahalaga ang obligasyon nila sa taong bayan kaysa sa obligasyon nila sa partido nila. I hope. Because we Manilans will suffer if institutions fail to deliver their obligations and responsibility to do their job na magbe-benepisyo ang mamamayan. Patuloy tayong umaasa na liliwanag din ang kanilang isipan. Yan siguro maging mensahe natin sa pagdiriwang ng kalayaan. Maipaalala natin sa mga individual sa national government, hindi kami nag-i-enjoy ng kalayaan dahil sa inyo. Nag-i-enjoy kami ng kalayaan dahil sa mga bayani na sukdulang ibuwis nila ang kanilang buhay para sa amin ngayon at sa susunod pang henerasyon. We, the people, is the protector of that liberty or that rights. Right to live in peace, in harmony, and progress. Kaya, pagdating ng araw, sana rin matuto tayo sa buhay, sa mga bagay o individual na inilalagay natin sa pamahalaan. Ito'y mga magagandang pagsubok sa buhay natin na nagaganap
sapagkat magtuturo ito ng isang mabuting karanasan sa kalaunan na tayo'y maninimbang kung sino ba talaga ang mga dapat na ilalagay sa pamahalaan. I hope by this time, hindi tayo nagigising sa ating mga leader kung ano ba talaga ang tunay nilang layunin nung sila'y humingi ng pagkakataong mailagay sa takdang pwesto. Kaya po sa inyong lahat, pahalagaan ninyo yung buhay na binuwis ni Andres Bonifacio at ng marami pang dakila or ating mga bayani sa nagdaan. Pahalagaan natin ito. Ngayon, in our own little way, we as the people or people working in the government for the people, paano natin mapapahalagaan? Maglingkod tayo ng mainam, masinop, at efficiente. Pag ito'y ginawa natin, para natin tinugon yung panawagan ng ating mga dakilang bayani na mahalin ang bayan, mahalin ang mamamayan. Yon ay isa sa obligasyon natin ba. Saan man kayong dako na itala, saan man kayong dako na assign, you can excel for it. Let's be reminded in the celebration of this independence this year of our obligation bilang kawani ng pamahalaan o bilang mamamayan sa kanyang pamayanan at sa kanyang bansa. Kasi lahat po yan, hindi po yan tiwai, hindi po yan libreng nakamit natin. May nagbayad at ang ibinayad dyan, buhay ang kapalit. So, huwag natin lilimutin ang mga bato at ribultong naitatag sa mga kalsada. Maaaring minsan yan ay mga tansok. Ngunit, yan ay simbolo ng pagpapaalala na kapag ikay naging mabuti sa iyong kapwa, you will be immortalized. And this is a reminder for the next generation. Itong mga simbolo, itong mga sinasabing rebulto ng ating mga bayani, pinaalala sa atin kapag tayo naging mabuti, ang Estado mismo ang magbibigay pahalaga. Nasa ilalim ng 6 na pika na, kikilalanin ka at pahalagaan ka ng kasalukuyan. Kaya po, sana anumang hirap, alam ko yung mahirap ang buhay ngayon, na ating kinakaharap, ngunit patuloy tayong manati at maniwala that someday, somehow, may mga leader ng kani-kaniyang departamento, ng kani-kaniyang pwesto sa lokal man, sa nasyonal, na maitatalaga ng taong bayan na magiging mabuti sa kanyang mamamayan. Tutok din ang kanyang sinumpaang tungkulin. Magiging magaling at mabuti gampanan ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan, pamayanan at bansa. Yan, tingin ko, ang maging magandang diwa ng paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong 2026. Now, tayo naman, dito sa Maynila, huwag kayong mag-aalala. Steady lang tayo sa gate. Chill-chill lang tayo. Manonood lang tayo ng karera nila. Nandun lang tayo. Pero habang ginagawa natin yon, habang tayo ay hindi nakikisali sa mga ang tawag ng mga magulang natin, kiyaw-kiyaw o alita, salita ng iba't ibang partido o grupo, ay tayo ubusin natin ang lakas ng ating pangangatawan. Mga mahikang pag-iisip or thinking beyond
at tutok din natin ang ating tungkuling maluwag sa ating puso na paglingkuran ang mamamayang 2 milyon na Manileño sa lungsod ng Maynila at pati ang mga dumadapo dito. Yan ang hamon ko sa inyo. Yan ang dapat natin gawin. At yan ang ating gagawin. Hindi tayo makikisama. Chill-chill lang tayo. Sabi mo nga, 2 joints. Ba't parang naiba? Huwag mo isagad. 2 joints lang. Steady lang tayo sa gate. Paano yun? Gano'n. Pareho lang. Kala ko, iba rin. Paano yung giling? Yung gate din. Yung baliktad. I love you, Diyos. Kapag tagaan ka ng umaga. So, muli ngayong linggo ito, ang dalangin ko sa inyo, maging magulo, laging ligtas. Laging ligtas. Kapag tayo tumutupad sa ating tungkulin, iingatan nyo din ang inyong sarili. Tatandaan ninyo, may naghihintay sa inyo mga alas 6 ng gabi. Pag-uwi, ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya, kung wala naman kayong jowa, available pa si Jess. Pwede niya kayong hintayin hanggang alas 7 ng gabi. But before I end, I would like to showcase the beauty of Manila, the beauty and brain of Manila. Because not only that we're going to celebrate Independence Day in June, but we're going to celebrate also ang araw ng Maynila. At isa sa mga aktibidades na binigyan din pansin ng ating Direktor Crystal Bagaching ay muling maibalik ang Miss Manila. Gusto ko ipaalala sa inyo, magsiyasat kayo. Mas nauna ang Miss Manila kaysa sa Binibining Pilipinas. At isa sa mga naging unang ginang ng bansa ay Miss Manila. Kaya Jess. Anyway. Malupit ko pong ipakilala sa inyo ang nagagandahang kandidata ng Miss Manila. Unang-una, Sarina Buenaflor of Algeciras. Bilisan niyo, pabahain tayo ng ulan niyo. Ay, uulanin tayo. Monique Angelica Santos ng Balik-Balik. Amiya Lazaro Rabina, Paseco. Monira Mahmoud Ibrahim, Central. Cameron Zoe Cameron, Dagupan Extension. Gia Ordonez, Dapitan. Sharia Janesa Barangay, Espanya. Crisel Sarmiento, Pag-asa Extension. Janela Rain Manuel, Gagalangin. Joybel Ann Saluta, Intramuros. Imogene Blanche Velez Pacunayan, Loreto. I'm sorry if I pronounce your name wrong. Mahihirap itong mga pangalan ninyo. Bagay, mas mabantot naman ng pangalan ko. Dumagoso. Lagi na mamali ang spelling. Angela Lay Atiesa. Ay. Mali basa ko. Jamea Francois Nicolay Reyes Moraita. Lee Hang Nyo Belio Pablo Campo. Beatriz Santos Pandacan. Shaina Rose Ico Recto. Ina Isabel Garado Singalong. Danica Mojica Santa Ana. Mickey Angela Barcela, Santa Cruz. Lisa Marie Jane Craven, Santa Mesa. Goldie Baroa, Tayuman. Luis Riana Gana, Tondo.
Amanda Bagaching. Ito to no, may asin pa eh. Ito po ang ating 21 kandidata ng Miss Manila 2000. Parang nagkakanda bali-bali mga leg ng mga boys. May asin ba? Panlaban? Pandayo? Opo, sapagkat isa po sa mananalo sa kanila ay magiging artista ng GMA. We're going to sign a contract with Sparkle. Magiging co-artist ko na sila. Charot. Anyway, I'm happy and proud to showcase the beauty, ganda, galing, at talino ng batang Manilenya sa lungsod ng Maynila. And good luck sa inyong lahat, girls. Alam ko napaka-malisangan, pero I'm excited for you. And I wish you all the best. And may God guide you in your journey being to be called Miss Manila, the prestigious competition since time immemorial. Pwede ba magpa-picture sa inyo? Pwede naman. But for the meantime, I bid you good health this week, and may God continue to guide and bless you, each and every one of you. Palain nga kayo ng kung may kapal. Maraming salamat. Manila! At first, thank you. Vice.